sa mundo ng politika matapos ang inihaing petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang pang-apat na impeachment complaint laban sa kanya ay nagbigay tugon na ang Supreme Court ukol dito. Sa kanyang petisyon, kini-question ng kampo ni VP Sara ang pang-apat na impeachment complaint laban sa kanya umano unconstitutional sapagkat nilalabag nito ang 1-year bar rule ng impeachment na nakasaad sa Section 3, Article 11 ng Konstitusyon na nagsasabing no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Kanya-kanyang komento nga ang mga kongresista ng mababang kapulungan at ang ilan pa nga ay nagsasabi na ibabasura lang di umano ng korte ang petisyong ito ng Vice Presidente. Hindi naman ito pinilampas ng veteranong abogado at dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque na talaga namang hindi baguhan pagdating sa mga ganitong eksena dahil nga ilang impeachment proceedings na din ang kanyang dinaluhan kaya't maituturing na matimbang ang kanyang opinyon kung impeachment lang ang pag-uusapan. Supalpal din ang inabot ng kongresistang magsisilbing isa sa mga impeachment prosecutors laban kay VP na si Congresswoman Luistro at binara ni Roque dahil nga sa pagbibigay nito ng mga opinyong walang katuturan at walang basihan. Sa opisyal na pahayag ng Korte Suprema ay inatasan nito ang Senado at Kamara na magbigay komento sa petisyon ng Vice Presidente na ipawalang bisa ang nasabing impeachment. Bagamat nasa korte ang huling pagpapasya patungkol sa petisyon ni VP Sara, sa opinyon ni Attorney Roque ay malaki ang posibilidad na paboran ito ng kataas-taasang hukuman kung titingnan ang mga nauna ng kaso kaugnay dito ayon sa abogado. Sinasabi ni VP Sara, abay nalabag yung prohibition laban sa marami pa sa isang impeachment complaint sa isang taon kasi nga meron ng 3 naunang naihain na impeachment complaint at effectively, yung pang-apat, yung Articles of Incorporation Articles of Impeachment na dumiretso sa Senado ay pang-apat na. Sa akin, pareho yung pangyayari doon sa Davide at saka ngayon kay VP Sara. Bakit? Kasi nagkaroon una ng impeachment complaint na i-refer sa Committee on Justice na dismiss, tapos matapos ma-dismiss, kinabukasan naghain uli ng express mode na impeachment na suportado ng 1/3. Ang pagkakaiba lang, doon sa Davide, nagkaroon talaga ng referral sa Committee on Justice. So alam natin kung kailan yung 1-year bar. Okay, 1-year ban. Pero dito, hindi na i-refer. Ang issue ngayon na tinatanong ni VP Sara sa hukuman, yung bang pag-freeze sa 3 naunang impeachment complaint, yan ba ay aksyon na ng Kamara de Representante para masabi natin na naaktuhan yan ng Kamara de Representante at dahil dito, yung pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon na ihahain sa impeachable officers. Well, sa akin, agree ako sa petisyon ng VP Sara. Hindi dahil ako ikampit sa kanya, kundi dahil yung reasoning na ginawa ng korte doon sa kaso na hinain namin kay Justice Davide dapat ma-apply din. Now, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Davide case, yung paghain at pag-refer sa committee, yan yung impeachment, yan yung initiation. Diyan nagsimula at titignan mo yung petsa kung kailan na-refer yung impeachment. Pero ang sabi ng hukuman doon, hindi mismo yung pag-refer sa Justice Committee ang proseso ng impeachment, ng proseso ng pagkukumpleto ng commencement of impeachment, kung hindi yung aksyon ng Kamara or conversely yung kawalan ng aksyon. Ang sinasabi ni VP Sara, base sa mga interviews ni Secretary General Velasco, talagang yung pag-freeze dun sa 3 ay dahil nga ayaw nila magsimula yung 1-year period na pinagbabawalan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. In fact, hindi ko nga maintindihan kung bakit hiniwa-hiwalay pa nila impeachment. Samantalang ginawa rin namin yan doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kung maalala nyo, 3 beses din na-impeach naghain ng impeachment complaint against GMA. At nung isang beses, yung kauna-unang beses, nakasama ko sila Senator Cheese at saka si Senator Alan at saka si Senator Congressman Zamora, nagkaroon kami ng amended complaint. Now, ang sabi ng committee noon ay yung amended complaint ay prohibited, kasi na-dismiss yung una at ibig sabihin, hindi na po pwedeng pansinin yung amended complaint. Doon sa kasong yon, ang ginawa ng ating Kamara de Representante, maski
wala nang referral yung amended complaint, sinabi nila na barred na yung amended complaint kasi dapat isang complaint lang. Now, kung gagamitin natin yan as president sa House, ibig sabihin talaga, maski walang referral yung tatlong impeachment complaint dahil meron nang naihain na tatlo na commence ng impeachment. And therefore, yung pang-apat ay pinagbabawal na ng ating saligang batas. Now, wala kasing sapat na mga salita sa saligang batas na magsasabi talaga na ang pinagbabawal ay yung mga naihain at nai-refer. Walang ganun eh. Walang sinasabi na impeachment complaint is commenced when filed and when referred to for action by the House Speaker to the Committee on Justice. Walang ganun. Ang sabi lang ng Korte Suprema sa desisyon niya doon sa kaso kay Davide ay yung pagfa-file at kung anuman ang ginawa ng House. Ang sinasabi ni BP Sara, dahil ang dahilan na hindi nila pag-akto doon sa tatlo naunang impeachment complaint ay dahil inaantay nila yung pang-apat na meron ng sapat na lagda para dumiretso sa Senado, yung hindi pag-aksyon ay aksyon na ng Kamara de Representante. At malinaw naman yan sa mga ginawang interview ni Secretary General Velasco. So, sang-ayon po ako doon. Dahil hindi naman sinasabi ng saligang batas sa saligang batas mismo at hindi sinabi sa kaso ng Roque versus sa House of Representatives na initiation is filing and referral to the Committee on Justice. Ang sinabi lang is whatever filing and any action undertaken by the House, yung desisyon na wag galawin ng tatlo dahil nag-aantay ng pang-apat, yun ang isang action ng House na dahilan para ipagbawal na ang pang-apat na impeachment complaint. Now, kung babalikan natin yung rasyonal, yung bakit pinagbabawal ba ang multiple complaints laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon, kasi kung papayagan mo yan, every buwan-buwan meron yung impeachment complaint. Wala nang magagawa ang mga impeachable officers. So, kinakailangan talaga 1 a year lang. Sa ganoon naman, yung mga impeachable officers na pinakamatataas ang posisyon sa gobyerno, magampan naman ang kanilang katungkulan. So, since ganito talaga yung dahilan doon sa multiple filing, laban sa multiple filing of impeachment complaints sa loob ng isang taon, ano sa tingin nyo ang tamang interpretasyon? Mas tama ba yung ang walang ginawa ang Kamara de Representante ay walang na-initiate na complaint? Pwede ba yun? Guni-guni lang ba yung tatlong na ay isampa sa Kamara de Representante? Sa katunayan, may tatak yun. So talagang meron naghain talaga ng complaint. Meron talaga nag-endurso kasi hindi naman po pwede mag-file ka ng impeachment complaint na walang endurso ng isa man lang kongresista. No? So lahat talaga yon ay duly filed. So pwede mo bang burahin yung paghihahain ng tatlong impeachment complaint dahil lamang hindi siya na-refer sa House Committee on Justice? So sa tingin ko, hindi. Kasi matter of fact yun eh. Meron talagang naunang tatlong impeachment complaint. Lahat naman yan, sumusunod kitambi. Ba't hindi nyo sinabi sa kanila, wag muna kayo maghain. Masyado kayong eager beaver, masyado kayong publicity hungry. Antayin nyo muna ang panahon na meron na tayong sapat na numero bago tayo maghain. Pwede naman yun eh. Dahil lahat naman sa dami naman ng mga perang sinalpak sa kanilang mga bunganga, susunod naman yan sa order ng speaker. Hindi nila ginawa yun. Pinayaan nila yung kanilang mga ogre. Alam mo namang, sige, siguro, kada ang mga dilawan, nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ang mga pulahan nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ganun din yung second batch naman ng mga dilawan, wow, ganun din, Merry Christmas, ang daming pera. O ngayon, ang tatakaw nila sa Merry Christmas, sa mga ayuda, sa mga ninakaw na pera ng Kongreso na pinamimigay dyan sa mga nagsumiti ng impeachment complaint, nakalimutan nila, bawal pala ang mahigit isang impeachment complaint na masimulan sa loob ng isang taon. At ngayon na meron na silang numero, ngayon, sino dapat sisihin? Sila rin. Dahil masyado silang garapal at masyado silang ganit sa pera. Dahil ang bilis sila magbenta ng kanilang mga kaluluwa doon sa mga nagnanakaw sa kabadang taong bayan, hayan, nagkaroon tuloy ng pagbabawal doon sa pang-apat na impeachment complaint. Ako'y nagsasalita dahil hindi naman ako involved sa impeachment sa ngayon. No? Wala akong papel dyan. So, pwede natin pag-usapan yan dahil tayo mga mamamayan.
Pero ako tumataas ang balahibo ko sa mga miyembro ng mga prosecution team na nagsasabing walang mangyayari dyan sa sinampang kaso ni VP Sara. Bakit? Kayo ba ay mahistrado ng Korte Suprema at kayo'y nakapagsasabi na walang mangyayari dyan? Ikaw, Luistro, gulat nga ako na abogado ka. Hindi ko naman alam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape, no? Kung abogado ka, alam mo hindi dapat gawin yun, no? Bakit mo sasabihin na ibabasura yan at tama ang proseso na ginawa ng House? Hindi mo na ba rin-respeto ang Korte Suprema? Hindi mo na ba rin-respeto yung litis pendentes rule na hindi dapat nagkokomento yung mga partido sa kasong yan? At partido ka dahil House prosecution ka eh. That is, kung matatalo mo si Rani Abu, sa tingin ko hindi. Tingin ko bokya ka. Dahil yung last time namang nanalo ka ay ang kalaban mo, anak lang ni Rani. Si Rani, 3-termers yan at daing COS din ni Dodo Mandanas na 9 years din. So alam ng tao talaga yung paglilingkod ni Abu, ni Congressman Abu dyan sa distrito mo. So goodbye ka na, asa ka pang maging prosecutor. Taga mo sa bato yan. Hindi ka maging prosecutor dahil wala ka na sa Kamara pagdating ng 20th Congress. At dami nila nagsasalita. Para silang mga Supreme Court Justices, inappoint na nila kanilang mga sarili. Huwag naman ganyan. Respetuhin natin ang Korte Suprema. Ako, pwede ko mag-discuss kasi hindi ako partido dyan. Kung ako'y prosecutor o ako'y counsel ni VP Sara, ay hindi ako pwedeng magsalita dyan. Dahil baka ma-influensyahan nga, hindi lang ang Korte Suprema, kundi ang impeachment court itself. Pero in fairness, talaga namang itong kasong hinain ni VP Sara, kahit ano maging desisyon ng Korte Suprema, ay mas lalo pang magbibigay linaw ngayon doon sa proseso ng impeachment. Kasi ang tanong nga dito, yung hindi pag-akto sa mga naunang impeachment complaints, itong hindi pag-akto ba ay yung akto na sinasabi ng Korte Suprema sa kaso namin ng Roque versus House of Representatives na nagsasabi na kumukumpleto doon sa commencement ng impeachment complaint. Yung paghahain at yung desisyon na wag i-endorso muna, wag padala muna sa Justice Committee dahil inaantay yung pang-apat na meron ng sapat na lagda ng mga kongresista, yan ba? Yang bang ganyang sitwasyon na merong dahilan kung bakit hindi rin-refer sa Committee on Justice para wag pumatak yung 1-year ban, yan ba ay sapat na aksyon na para sa Kamara para masabing bawal na yung pang-apat? Well, wala naman akong crystal ball, pero ang sinasabi ko nga, kung ang susundin natin ay yung dahilan, yung rasyonal ng batas, syempre, sakop yan. Dahil nga naman, ang dahilan na pinagbabawal ang napakadaming impeachment sa loob ng isang taon, wala lang magagawa ang mga pinakamatataas na impeachable officers kung papayagan natin yung ganyang patakaran. Well, sana po tayo ay nakadagdag kaalaman sa inyong lahat. Alam ko ang usaping impeachment ay usaping legal. Pero dahil ang tatanggalin nila ay merong mandato ng 32 million, ay abay dapat lahat ng Pilipino ang maging malinaw sa kanilang isipan kung tama nga ba yung proseso na sinusunod ng Kamara de Representante. Ang tanging Korte Suprema naman ang makapagbibigay linaw. Meron lang tayong opinion subject to the opinion of the Supreme Court. Nagsampa ng demanda ang ating VP Sara para mapatigil ang paglilitis sa impeachment. Now, sabi siyempre ng administrasyon, ay duwag, nagtatago. Hindi po. Kasi po ang impeachment, yung proseso po niya talagang nakasaad sa salig ng batas. At saka ilang beses na nagsalita ang Korte Suprema na kapag hindi sang-ayon ang impeachment proceeding sa ating salig ng batas, dapat talaga ipatigil yan. In fact, yung isa sa kaso na talagang pinatigil ng Korte Suprema ang impeachment ay yung impeachment dati ni Chief Justice Hilario Davide. At ako po ang naghain ng demanda para nga mapigil ang Senado at saka ang Kamara doon sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Davide. Ano ba yung basihan namin nung kami nagsampa ng demanda para pigilin yung impeachment ni Chief Justice Davide? Ang sabi namin, pinagbabawal ang pagsisimula ng impeachment complaint, paghahain ng impeachment complaint na mahigit pa sa isa sa panahon ng isang taon. Now, ano ba ho yung mga datos? No? Well, titignan ko lang po yung aking mga petsa para hindi ako magkamali. Pero kung hindi po ako nagkakamali, yung impeachment complaint ay hinain ng June
of that year. Tapos mga July, sinabi ng Committee on Justice, ito para sigurado tayo sandali lang po para hindi ako nagkakamali sa petsa kasi ang importante po rin dito ay yung petsa kung kailan ba talaga na ihain yung demanda, no? So ito po, okay, ito. Yung sa Justice Davide na ihain ng complaint laban sa kanya June 2, 2003. On October 13, sabi ng Justice Committee, matapos siya ma-refer sa Justice Committee kasi sabi ng Saligang Batas, 10 araw matapos kinakailangan matapos matanggap ang isang impeachment complaint na merong at least kongresista nag-endorso, kinakailangan i-include yan sa order of business ng Kamara para ma-include dun sa first reading. At matapos siya mailagay sa order of business sa loob ng 3 araw, dapat siya ay matransmit sa Committee on Justice at trabaho naman ng Committee on Justice yung pagdidetermine ng sufficiency in form at saka in substance. So yung Justice Davide, June 2, 2003, hinain ng reklamo. Tapos on October 22, 2003, so June, July, August, September, October, 4 na buwan ang nakalipas, sabi ng Justice Committee, sufficient in form pero insufficient in substance at dinismiss. Pero isang araw lang nakalipas, kinabukasan October 23, naghain na naman ng impeachment pero this time meron ng lagda ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Now, nakasaad kasi sa Saligang Batas, basta meron ng impeachment complaint na na-endorso ng at least 1/3 ng total na membership ng Kamara, yan na po ang magiging articles of impeachment at dapat ipadala na sa Senado para umupo sila bilang isang impeachment court. Diyan po kami pumasok at sinabi namin sa Korte Suprema, teka, hindi po pwede yan dahil ang impeachment ay dapat sumunod sa proseso sa Saligang Batas. At nakasaad nga sa Saligang Batas, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon laban sa impeachable officer. Bakit siya pinagbawal doon sa desisyon ng Korte Suprema? Roque versus ano po ito, House of Representatives. Unang-una, kasi nga yung unang complaint naihain June 2 at nai-refer sa Committee on Justice. At tapos yung pangalawang complaint October 23, so sa loob ng isang taon. Ngayon, ang ginawa ngayon dito sa Kamara de Representante, 3 complaints ang nauna ng isinampa. Naalala nyo ba yung complaint ng Dilawan, yung complaint ng Pulahan, tapos yung complaint pa rin ng isang Dilawan, no? So talagang lahat po sila nagsanib puwersa. Pero anong sinasabi ni House Secretary, Director General, Secretary General Velasco? Hindi raw talaga inaktuhan yung 3 impeachment complaint na yon dahil nag-aantay ng numero ang Kamara de Representante. Nakasaad po sa parehong Saligang Batas at saka sa rules ng House, pagkahain ng impeachment complaint, basta merong isang endorsement ng isang kongresista, dapat yan within 10 days ma-include sa order of business. Yan yung binabasa on first reading. Tapos, matapos siya ma-include sa order of business for the day, kinakailangan within 3 days, ma-refer siya sa Committee on Justice. So, ang nagginawa nila, matapos ihain ang 3 impeachment complaint, lahat sa loob ng isang taon, nag-antay. At sa dami-daming interview talaga nitong Secretary General ng House na si Velasco, sinasabi nila, inaantay kasi nila yung mas maraming mga kongresista na mag-iendorso. Finally, lo and behold, nagkaroon sila ng numero, no, at merong ng 215 na lumagda. At dahil yan ay nalagdaan di umano ng 215, diniretso na sa Senado yung impeachment complaint dahil yung 7 basihan na nakasaad dun sa pinirmahan ng mga kongresista, yun ang magiging articles of impeachment. Kasi dalawa yung proseso, no? Yung unang proseso, kung merong isang nag-endorso, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice ng House, no? Tapos magdidesisyon sila kung sufficient in form, sufficient in substance, tapos kung ano man ang desisyon ng committee, pagbubutuhan sa plenaryo kung go or no go.